Meron ba tayong masasabing, well, isusugan ko lang, bigyan ko lang na konting emphasis sa binanggit ni Nelson, matibay na ebidensya na si Speaker nga ang gumagawa ng script na ito at sumusunod ang leadership ng Senado, Senchis? Hindi ko sinabing sumusunod ang leadership ng Senado. Dahil kung sinabi ko yun, sumasabay na rin ako sa script niyang pinag-aaway kami. Ayun na nga ho mga kababayan, wala ho tayong maraming pag-uusapan dito sa video na to. Interview ho nitong si Senator Chis Escudero dyan sa saganang mamamayan ng ating papasadahan. Pero bago ho lahat ng yan, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan at sa mga gusto sumali sa ating community, yung join button nandyan lang ho sa baba. Okay, wala na ho maraming ika nga. Segue ito, rekta ho kagad tayo sa naging interview nitong si Senator Chis Escudero. Okay. Jen Nelson, masaya nga hapon din sa inyo, sa ating mga taga-subaybay. Taos pusong pagbati. Kamusta po kayo? Sen, nakikita namin sa video, parang iba araw nyo ngayon. Mukhang fresh na fresh po kayo. Mukhang masaya kayo, Senchis. Wala, matanda na, tumanda na mula pa nung una nating magkasama-sama at magkausap. Oo nga po. Oh. Pero anyway, mula po kahapon hanggang ngayon, kamusta na kayo? Mukhang naibulalas po ninyo ang gusto nyo sabihin kahapon sa plenaryo. Okay naman po, pero ang pangunahing layunin nun ay pangalagaan at protektahan po ang Senado. Hindi lamang ang mga miyembro nito ng mga senador, pero ang institusyon mismo na tila nahihila pababa, natuturo ng mga may masabi lang ang kaugnay ng isyong ito. Aha. Ako ho, mukhang, alam nyo, yung binanggit nyo, yan din ang tema ng binanggit ni Senador Rodante Marcoleta. Isa naman ang gusto namin Ba't pa kayo nag-aaway-aaway? 24 na kayo, Senchis. Well, sabi ko nga, bahagi ito ng script na pag-away-awayin kami at ayokong sumabay sa script na yan. Para sa akin, ang Senado ay isang buong institusyon. Mas malakas ang ating bansa at ang sambayanan kapag malakas ang Senado. Hindi kapag pilit kaming pinag-aaway-away, pilit kaming pinagkakawatak-watak, at pilit kaming tinuturo. Sabi ko nga sa talumpati ko, hindi ba, Jen Nelson? Kada daliring ituturo mo sa kapwa mo, may 3 daliring nakaturo palagi pabalik sa'yo. Pero paano po natin masisiguro? Ano pa lang ba na logical thinking lang ba o meron kayong talagang pinanghahawakan na ito ay kagagawa ni Speaker Romualdez? Ang sabi ko nga, lahat ng pangalanan dapat ipatawag at imbestigahan. Bakit tila namimili? Bakit tila hindi pareho at pantay? Bakit may tinititigan at may tinitingnan? Hindi ba dapat po pantay ang hustisya dahil yung babaeng sumisimbolo ng hustisya na may hawak na balanse, nakapiring po yung mata at hindi po dapat nakakakita. Kaya walang mapapaboran, walang tinitingnan, walang tinititigan. Pagkatapos yung magsalita kahapon, nakita namin ang daming mga senador, halos lahat yata dyan, di ba? Naglapitan sa inyo, yung iba yumakap, yung iba parang nakisimpatya sa inyo Ano ang mensaheng ito na dapat na maintindihan natin, Sen? Hindi po simpatya. Ang karamihan na sinabi po nila, kung maaari kong sabihin, ay salamat na finally may nagsabi na nung gustong sabihin din nung ilan sa aming mga kasamahan sa mahabang panahon na siguro na lumilipas. Pero hindi ito pag-akusa kanino man, Nelson, Jen. Ako, rektahin ko na. Marami akong malamin cheche-bureche dito sa PH Update. Ako talaga, rektahan kong sinasabi, yaang bagong Senate President, etong si Tito Soto, talagang nagpapakaaso dito kay Martin Romualdez. Hindi na nanggaling dito kay Senator Chis Escudero, sa atin na mismo. Nagpapakaaso itong si Tuta Soto dito kay Martin Romualdez. Dahil pagka napupunta na ang usapan kay Martin Romualdez at lumalapit na sa Malacanang, actually dun sa kay Sir Orly Oteza, papunta na tayo sa Malacanang Di ba? Bigla hong malilihis, by the way, 992,901 na ho tayo. Konting push na lang, magti-3 na yan. Di ba? Panghingi ng pantay na hustisya at hindi mapaniling hustisya. Ang mapaniling hustisya, sabi ko nga, sinasabi lang, ito lang.
dapat pare-pareho at pantay-pantay. Dahil kung sino man ang inosente, tulad ko, tulad ng ilang kasamahan namin sa Senado, mapapatunayan at mapapatunayan naman yan. Pero dahil sa init ng silakbo ng damdamin ng ating mga kababayan kaugnay sa isyong to, kasama na ako. Siyempre, may maturo lang, may masabi lang, masisisinat yun na agad na hindi naman po sana dapat. Huwag tayong dali-dali sa paghusga, lalo na kung pagbabasihan natin, wala naman pong ebidensya maliban sa pagbanggit ng mga pangalan lamang para malihis, para diversyon, ika nga, sa mga tunay na salarit. Kung ito po ay isang script, ano endgame nito? Ano ang the end? Madiin yung pwedeng diinan kaugnay ng mga mga binanggit na pangalan lamang. Oo. Pero na yung tunay na salarin ay makawala, makaalpas at hindi ika nga mapanagot. Kaya nga sabi ko, wala dapat pili. Kung binanggit ang pangalan ng isang opisyal sa executive branch, kung binanggit ang pangalan ng senador, binanggit ang pangalan ng congressman, dapat pantay na ipatawag at imbestigahan yan. Hindi dapat namimili. Pero alam niyo naman po, Sen. Chis, na hindi niyo naman basta-basta may papatawag, pwede niyo pong imbitahan. Pero hindi natin pwedeng pilitin na sila po'y padaluhin dyan. Di po ba? Si Congressman Toby Chanco ay inimbitahan lamang, dumalo naman. Opo. Tama kayo. Hindi po pwedeng pilitin dahil sa interchamber courtesy ang sino mang mambabatas sa kabilang kamara. Ang House hindi pwedeng pilitin ang senador mag-attend. Ang senador hindi pwedeng pilitin ang miyembro ng kamara mag-attend. Pero wala naman pumipigil sa amin na maimbitahan yan. Nagpapasalamat nga ako kay Senator Lacson na nasabi niya na kung magkakaroon man ng isa pang pagdinig ang Blue Ribbon Committee, iimbitahan niya si Speaker Romualdez at Congressman Zaldico. Pero siyempre, karapatan po nila na magpasya kung dadalo sila o hindi o kung gusto nilang bigay yung panig nila sa parehong institusyon kung saan binanggit ang pangalan nila. Meron ba tayong masasabing, isusugan ko lang, bigyan ko lang na konting emphasis sa binanggit ni Nelson, matibay na ebidensya na si Speaker nga ang gumagawa ng script na ito at sumusunod ang leadership ng Senado, Sen. Chis? Hindi ko sinabing sumusunod ang leadership ng Senado. Dahil kung sinabi ko yun, sumasabay na rin ako sa script niyang pinag-aaway kami. Opo. Sige po. Hindi ako susunod diyan sa script na 'yan. Hindi porket sinabi mong siguro itong si Senator Chis Escudero, pagka sinabi niya yon, pinag-aaway-away niya mga senador. Pero pagka nanggaling sa ordinaryong Pilipino, ibang usapan na ho yan, Senator Chis. Dito ang basa namin at ang nakikita ng sambayan ng Pilipino, talagang ang ating Senate President nagpapakaaso dito kay Martin Romualdez. Tapos ang usapan. Opo. So para po sa akin, ang mga miyembro ika nga ng sindikatong gumawa nito, siyempre sila nag-uusap kung sino lang ang babanggitin at sinong hindi. Simple ang katanungan ko, hindi ba? Wala akong tinuturo, ulitin ko. Dahil may 3 daliring tuturo pabalik sa akin. Hindi ba parang imposible na ni isang mambabatas ay walang kinalaman dito at puro senador lamang ang pinapangalanan nila? Dating senador man o kasalukuyang senador. Medyo nakapagtataka naman yan. Hindi ka panipaniwala yon. Kayo po ay bahagi noong gumawa ng budget noong 2025, 2024. Kung hindi ako nagkakamali. Ay, hindi po 2024. 2025 lang po. 2025. Anong masasabi niyo pag sinabi na kasama ka namin gumawa ng budget at inoprobahan natin Senador? Opo, pinagbotohan po yan ng lahat ng mga senador. Tulad ng sinabi ni Toby Chanco na pinatotohanan ko na po noon pa. Ang budget na yan, nang hiniling ng Pangulo, ang mga amendment na pinanukala ng mga senador, agad namin binigay at hindi po namin tinago. Ang Kamara hanggang ngayon hindi pa po binibigay yan. So yung mga panukalang amendment ng Senado, sinumite sa executive branch at binet, pinag-aralan, ni-review, hindi lamang ng isa kundi 2 o 3 departamento para matiyak kung ito nga ba'y tama at dapat gawin. So, saan pumasok ang korupsyon noong in-implement na? Sa implementasyon po palagi yan. Dahil ang issue naman talaga ay ghost project at saka substandard project. Hindi po Diyan tayo hindi nagkakasundo. Hindi sa implementation. Yung sa implementation,
ang execution ng pagnanakaw doon pa lang sa budget budget deliberation o pagbalangkas ng mga proyekto. Sa NEP pa lang nandoon ang kalokohan. Yung usap-usap diyan sa plenary, diyan sa committee level ng appropriation, nung pinag-uusapan ng budget, tapos na ang nakawan diyan. Kumbaga pinaplansya na lang nila. Doon pa lang sa National Appropriation Program, okay na 'yun. Ika nga na naipasok na yung mga linalabing proyekto nitong mga congressman na to sa kanilang mga distrito. Hindi execution kasi doon pa lang sa NEP, planado na ang pagnanakaw na gagawin nila. Kaya itong NEP na to, itong ipinasa sa House of Representatives, sigurado, malamang sa malang, di ba, sabi din nila, dami pa rin mga flood control project. Kasi nandyan pa rin ho yan, hindi mawawala yan. Nandyan ho yung mangyayaring nakawan na yan, sigurado ho tayo mga kababayan. Ika nga, hihigpit lang ang pagbabantay. Pero pagka natutulog ng sambayan ng Pilipino, yung mga kawatan sa Malacanang at House of Representatives, sasalisi ang mga walang yung magnanakaw na yan. Yan ang sigurado natin dito. Kahit anong husay pa natin sa pagbabantay, gagawa ng kaparaanan yung mga magnanakaw na yan para manakaw ang pera ng sambayan ng Pilipino. Ano solusyon dito? System change. System change. Pagka hindi natin binago itong bulok na sistema na to, anak ng toka, kumbaga sa sasakyan, karagkagin di ba? Nag-upgrade na mga karating bansa natin, binago na nila mga saligang batas nila, in-upgrade na nila. Ang sa atin, yung 1987 Constitution, ano ho yan, nakataga sa bato, hindi pwedeng baguhin ang buwisit na saligang batas na ginawa ng mga oligarko. Perfecto ang NEP. Malaya po at trabaho ng Kamara at ng Senado magpanukala ng mga amendment dito, mga pagbabago dito. Dahil hindi naman lahat po ng pangangailangan ng bansa ay nakikita ng mga executive officials sa anumang departamento. Sa Senado na lamang o sa Kongreso, napakarami pong ika nga ni Senator Soto nung siya po'y nagsalita kahapon. Opo. Normal at napakaraming mga lokal na opisyal na nagre-request sa Senado, sa Kamara, ng kung ano-anong pangangailangan sa kanilang mga barangay, Yes, sa kanilang mga munisipyo, sa kanilang syudad at probinsya. At trabaho naman ng Senador, i-endorso yan bilang panukala at kung tatanggapin ng executive ay magiging bahagi ng budget. Dahil hindi naman po lahat ng kagawaran ay may sapat na budget para umikot at tingnan yung tunay na pangangailangan sa bawat sulok ng bansa. Opo. Totoo kayo dyan. Alam mo, Nelson, pati nga sa mga broadcaster, yung mga mayor, barangay chairman, lumalapit eh. Di ba? May mga sulat na dala at folder na dala. Pwede bang tulungan nyo naman kami kasi itong barangay namin, yung tulay namin dito, ang dami na pong nasira, hindi napapansin kasi, well, sabi ko nga sa inyo, hindi. Pero, Sen, liwanagin nyo nga, sa inyo na nga manggaling. Kasi yung salitang insertion, isiningit. Ang insertion per se po ba illegal? Hindi po. Ayun. Ang insertion po Bakit ay po? maduming salita ng amendment. Ang tawag po dyan ay amendment. Panukalang pagbabago sa batas. Amendment po yan, hindi po yan insertion. Pero magkaparehong salitang ginagamit, pero masyadong madumi na yung konotasyon ng insertion. Pero sa totoo lang, sa legal na pananalita, amendment po yan dahil pagbabago yan sa isang panukalang batas na isinumite ng executive branch. Ulitin ko po. Hindi naman po perpekto yung proposed budget ng executive branch. Napakita nga po, hindi ba? Opo. Na may mga project doon na tapos na. May mga project doon na ilang ulit nang ginawa. Dahil hindi naman po kasi perpekto yon. At kung nakikita yon ng Kongreso, Kamara man o Senado, sa ilalim ng saligang batas, ang power of the purse ay nasa Kongreso. May kapangyarihan po ang Kongreso. Magpanukala ng pagbabago dito. Buti na liwanag niyo po yan kasi sa tao, yung pangkaraniwang mamamayan, pag sinabing insertion, illegal agad eh. Kasi pag tinawag niyo po yung insertion, isiningit, di ba? So, sinabi na po ni Senate President Soto mismo po yan kahapon. Pinaliwanag niya po yan kahapon. Na hindi yan illegal, ayon sa kanya, tama naman. At normal na ginagawa yan, hindi lamang ng mga senador, pero ng mga kongresista. Sa katunayan, maski na ang executive branch ay nagsusumiti pa ng mga amendment sa pamamagitan ng tinatawag po nilang errata. Iyon. Hindi po ng errata, nagkamali sila. So, kailangan buhin para ayusin, para hindi po madoble yung proyekto. Sa media, tawag nyo, erratum. Errata. Pero kailan, Senador Chis, nagiging masama yung illegal, insertion o amendments? Kasi dito nagmula yung... Kaya tinuturo nilang parang naging masama yung insertion eh.
Ulitin ko, ang issue kaugnay ng flood control ay kaugnay ng ghost project at substandard project. Yung pagpanukala ng anumang pangailangan, kalye man yan, school building man yan, flood control man yan, o seawall man yan, yun po ay bahagi ng proseso ng pagpasa ng batas. Nagkakaproblema po at papasok po ang illegal at bawal kapag ka po substandard or ghost yung proyekto. Doon po ang illegal dahil magkakaroon po lamang naman ng kickback, magkakaroon po lamang naman ng bayad o bayaran kapag ka substandard at saka ghost yung proyekto. Dahil kung hindi po, kulang pa po yun para sa mga nagpapatupad mismo ng maayos na proyekto. Gaya kahapon, meron pa isang senador na may statement, halos lahat ng senador ng 19 Congress may insertions. Parang ang dating lahat kayo masasama eh. Sinagot po yan ni Senate President Soto. Kahapon din Opo. ako nagbigay na aking talumpati Opo. na hindi po yan illegal, hindi yan masama, kasama yan sa proseso at yung konotasyon, yung pagdikit sa paniniwalang insertion ay mali. Para naman po nating sinabing perpekto ang NEP o ang panukalang budget at hindi na pwedeng baguhin. Ika nga, nakaukit na po yan sa bato at hindi na pwedeng baguhin pa. Hindi naman po yan perpekto. Sana ay malinaw yung punto na yan sa taong bayan, sa masa, lalo na sa Nelson. Kayo po ay nadawit dito nang magsalita kasi mahaba na yung hearing. Nung lumitaw lang yung Yusek Bernardo no? At ang itinuro niya ay yung isang Maynard Ngu. Nakapag-react na kayo rito pero ang latest dito, nag-resign na itong si Maynard Ngu sa Altus Property bilang Altus Property Director. At sinasabing naghahatid daw ng 160 million pesos. Bilyon eh. Oo. Bilyon eh. 160 million. Milyon. Oo. Ito daw po ay malapit sa inyo. Ano bang sagot nyo dito, Sanchis? Sinagot ko na po yan na hindi ko nakakausap si Yusek Bernardo kaugnay sa bagay na yan at nakapagtataka na lahat ng pangalan binabanggit niya ay puro senador. Inamin naman niya. Bago ho natin ituloy ito, magpalakpakan ho muna tayo. 993,000 subscriber na ho tayo mga kababayan. 7,000 na lang ho. Kulang na lang ho dito yung mga kapitbahay ninyo. Jen at Nelson. Opo. Na hindi rin niya ako nakausap. Baka itong si Sir Jen at itong si Sir Nelson hindi pa nakasubscribe kaya ganyan. Mag-subscribe na Sir Jen, Sir Nelson. Baka hindi pa ho kayo nakasubscribe mag-subscribe ho muna kayo. O nakita man lamang o may inabot na anuman sa akin. Haharapin namin ito, nakahanda kaming harapin ito saan mang forum dahil naniniwala kami na kaya naming patunayan na kami ay inosente, ako ay inosente at ito'y mema lamang, may masabi lamang at bahagi tulad ng sinabi ko ng script na pinapalaganap para lamang ilihis ang issue at maging diversyon. Dahil masikat ang mga senador, mas pwedeng masisi ang mga senador para ialay, ika nga, sa dambana ng galit ng tao na hindi po tama dahil nadadamay ang mga inosenteng tao. Ayun. Ano daw kasi kayo, ang senador, mas presidentiable at saka vice presidentiable. Ayun nga. Yun ang... Wala akong kabalak-balak, Jen Nelson. Yun. Hindi ko na Yun nga po. Hindi ko balak tumakbo sa 2028 siguro ng re-election, hindi pa ako sigurado dahil tumatanda na at nararamdaman ko na sa mga tuhod ko at saka paa yung magtanda natin pare-pareho. Oo, yan po kasi ang lumilitaw, pinapalabas ngayon dyan na itong speech ni Senador Chis Escudero Yung naratibo doon niya kahapon. ay tamang-tama para sa 2028 election. Baka daw maging partner kayo ni BP Inday Naku. Hindi po pinag-uusapan yon. Wala pong ganung uri ng usapan. Unang beses kong nakita si Vice President Sara matapos ang 2022 elections. At nagpasalamat ako sa kanyang pagbisita at pagbigay ng suporta sa kasalukuyang kinakaharap namin ng mga isyu ngayon bilang mga senador at bilang isang institusyon ng Senado. Napansin din po namin na kahapon habang nagsasalita kayo ay nandun ang inyong may bahay. Actually, hindi po. Fake news po yun. Fake news ba yun? Hindi mo totoo yun? Hindi po. Ibang ibang I think- Nadali.
Kaya sinasabi ko, Sir Nelson manood ka lang kay PH Update, walang fake news dito, baka kung saan ka nanonood, Sir Nelson. Diba? Oh. Nadali ng fake news. I think nung sumumpa po ako yon una bilang Senate President last year. Ganon. Nandun pa si Ma'am Edna Marcoleta rin, asawa ni... sa video, ano? So, hindi pala totoo yun. Opening po yata ng Kongreso. Kaya pala mga nakasaya sila, tsaka yung parang formal. Ay, na-fake news pala tayo dyan. Opo, opening po ng Senado yan. Hindi po. Wala po siya doon. Talaga naman. Hindi pa na tayo na-fake Ay news na, nako, Jen Nelson, Opo. piso isa ang fake news ngayon. Kaya sabi ko nga, maging mapanuri po tayo. Huwag tayong agad-agad at dali-daling magturo ng walang basehan, maniwala sa akusasyon ng mga memasabi lang upang sa gayon ay hindi po natin kailangan na baliktarin o bawiin anumang mapanghusgang salita na ating bibigay laban sa ating kapwa. Opo. Ano daw po ang sagot ninyo doon sa inyo pong privilege speech kahapon? Hindi nyo naman daw po direktang sinagot o pinabulaanan yung mga aligasyon po laban sa inyo, Senchis? Yan ang sabi, bahagi na naman yan ng script ni Martin Romualdez. Sinagot ko na po yun, ilang oras lamang matapos ibato yung akusasyon sa akin nung nakaraang Huwebes. Hindi ko na po kailangan ulitin pa yun doon. Ang pinaliwanag ko ay kung bakit nangyayari yan at kung bakit ginagawa ito sa akin. Hindi para sa akin na sagutin ng paulit-ulit ko nasagot ko na. Ang mga paratang na walang basehan na binitiwan nung nagdaang linggo. May plano ba kayo maghain ng resolusyon para formal ay maimbitahan itong dating Speaker Martin Romualdez? Well, nagsalita na po. Gaya ng sabi ko kanina, nagsalita na po si Senator Lacson na kung magkakaroon ng isa pang pagdinig, ay balak niyang imbitahan na. So sa kanya na lang, kay Sanping na lang. Pati ay nirefer po. Nasunog ko kasi, natusta tong si Ping Lacson di ba? Ngayon, iniimbitahan niya itong si Martin Romualdez. Ito si Saldi ko, wala na, hindi na siya congressman. Hindi niya na mapagmamalak yung parliamentary courtesy niya. Di ba? Dahil natusta siya, hindi naman sinusumpinay. Imbitasyon lang naman Ang gusto nito si Senator Rodante Marcoleta, imbitahan na lang natin. Wala namang problema, imbitasyon lang naman Diba? Po sa Committee on Rules na maaaring maging basehan din po para dyan. Pero gaya ng sabi ko, imbitasyon po lamang yon at hindi pwedeng pwersahing mag-attend ang sino mang miyembro ng Kamara dahil sa inter-chamber courtesy. Nelson? Ano pa ang nakikita nyong... Kasi di ba, kung may script ito dyan Nagsalita kayo, therefore may katumbas na, kumbaga sa nobela, may sagot ito. Anong nakikita nyo, Sen Chis? Hindi ako ang gumagawa ng script. Ako ay biktima lamang ng script. Pero hindi ba't medyo obvious naman po? Kapanipaniwala ba na ni isang mambabatas ay wala? Kapanipaniwala ba na senador lang talaga ang tinuturo nilang mga salarin? Kapanipaniwala ba na yung mga nagtuturo, ni isa, wala namang rekta talagang pag-uusap o paghaharap sa kanino mang inaakusahan nilang miyembro ng Senado? Ang mas magandang tanungin, yung may pakana at gumagawa ng script at sarswela, Nelson Jen. Dahil ako, biktima lamang ng script at sarswelang yan. Sabi ko nga, kung kayo'y pabor doon, edi paniwalaan niyo yung script. Pero kung hindi kayo pabor kay Martin, edi wag niyong paniwalaan po yung script, wag niyong sabayan, at wag niyong sundan. May may napakaliit ng pagitan ng pagbabago ng liderato ng Senado di ba? Slim. 9 to 14. 15. 15, 9 to 15. At nakita ko mukhang ewan ko sa sariling pagtingin ko kahapon. Nararamdaman ng ibang senador na parang ayaw nila nung nangyayari. Ito ba yung sa tingin ninyo, Senador Chis, ay magiging daan na naman ng pagpapalit ng liderato sa Senado? Decision po yan ng kada senador pero hindi may kakaila
na maraming senador na Nako. hindi po masaya kaugnay Nako. sa pagdidiin sa Senado, kaugnay sa pagyurak at pagwasak hindi lamang ng mga ilang miyembro ng Senado pero ng Senado mismo. At nagkataon lang din ba na mga dating liderato ng Senado ang pinupuntirya? Ako bilang dating Senate President, si Senator Jinggoy bilang dating Senate President Pro Tem, si Senator Joel Villanueva bilang dating punong mayorya. Nagkataon lang ba yun? O gaya ng sinabi ko kahapon, bahagi din ng isang script para pahinain ng Senado, para sirain ng Senado, para durugin ng Senado at pag magkawatak-watak po kami para mahirap ng labanan anumang balakin ng sarswelang ito. Last point po sa akin, isa naman pala kayo na rin. Sabi nyo nga ay labanan ang graft and corruption. Ano kayang dapat gawin para ang isang layunin ito ay mapagkasunduan po ng 24 na senador? Senchis. Para po sa akin, lahat ng minema, may masabi lang, lahat ng binanggit, walang pili. Dapat ay matanong. Dapat ay pasagutin. Hindi yung porkit senador ang binanggit, sila na lamang. At yung mga mabababang opisyal o mga mabatas na binanggit ay hindi napapansinin na hindi na mahalaga. Yan ang totoong paghahanap at pagkasaliksik ng katotohanan. Hindi ang mapamiling hustisya o selective justice na nakikita po natin sa ngayon. Pero buong aking paniniwala na sino mang nag-aakusa na nag-iimbento o hindi totoo ang sinasabi, napakadali pong mapakita yan. Anumang oras at anumang panahon, san mang forum, san mang venue na siyang balak po namin gawin at patunayan sa takdang panahon. Kilala niyo po ba kung sino mga kasabwat na senador? Baka meron daw ba kasabwat dito sa paggawa ng script na ito, Senchis Ulitin ko, hindi ko alam at ayokong alamin dahil pag hinanap ko yan at sinaliksik ko yan, de bahagi na rin ako sa script ng layunin ay pagwatak-watakin, pag-away-awayin at paghiwa-hiwalayin kami. Mas gusto kong tingnan at gamitin ang pananaw. Lahat kami dapat magtulungan, lahat kami dapat maghingian ng tulong na pangalagaan ang institusyon at huwag payagang iurakan ito. Senchis, ang huli ko po sasabihin sa inyo ay be careful with your heart. Salamat po ng magandang hapon po. Maraming salamat po sa muli sa inyo, sa ating mga taga-subaybay. Magandang gabi po at salamat sa pagkakataong maibahagi ang nilalaman po ng aking isip at puso kaugnay sa mga isyu na kinakaharap ng ating bansa sa ngayon. Magandang gabi po sa inyo. Saludo, Senator Chis Escudero. Ay na nga mga kababayan, maliwanag pa ho sa sikat ng araw talagang yung naratibo ni Martin Romualdez yun ang nangingibabaw ngayon sa Senado. At kung sakali man hong magkaroon na rigodon ngayong mga panahon na to dyan sa Senado, malugod ho natin itong papaburan at papalakpakan kung sino man ang mag-i-initiate. Palitan na natin yan ha, wag lang yung mga wag lang aso ni Martin Romualdez. Kung gusto niyo si Senator Alan Peter Cayetano, so be it, walang problema. Kung gusto niyo si Senator Mark Villar, walang problema. Basta hindi lang aso ni Martin Romualdez. Goodness. Sa inyo lahat at maraming salamat. Salamat po, Senator Francis Chis Escudero, ang atin pong nakapanayam. Ayan, malinaw po na nasagot ang mga maiinit na issue. Nason? Ingat talaga tayo ngayon. Dahil, teke pala yun, yung video na yun na lumabas. Yung, akala ko nasa side ng gallery, nandun yung mga... Kasi yung pinapanood mo yung live, hindi mo talaga makikita eh. Pero nung lumabas nun, nagtaka ko, andyan pala sila? Ayun pala edited pala yun. Talaga naman, Bakit maganda din naman kung nandun sila, pero ang totoo pala, wala. Doon na tayo kung saan ang totoo, di ba? Sana naliwanagan ng ating mga kababayan, yung punto na ang salita pong insertion sa budget, wala naman talagang illegal dun eh. Dahil trabaho talaga nila yun eh. Ayusin ang budget, tingnan ko anong may mali, tanggalin ang hindi, at dagdagan kung kulang. Ang Malacanang man, meron din mga pagbabago, kaya nga tawag may errata, nagbabago. Ang problema, magiging illegal lang yun. halimbawa, nilagay yung budget. Nilagay ko na yung budget, ha? Kaya nang bahala dyan sa baba. Ayun ang Naipasok ko na yan. Ang assignment ko lang naipasok. Ako ang nagpasok ng budget. Yan. Pagdating dun sa implementation,
doon ang partihan, yun ho ang nagiging illegal. Oho. Anyway, do sa atin hong mga kababayan ay marami po mga katanungan. Sana ay nasagot sa mga susunod na araw. Magpanayam din tayo na ng mga tao ding pwedeng sumagot. Pero, well, napansin nyo naman, ang layo din talaga natin dito. Wag yung palawakin natin yung pag-aaway-away. Kasi kapag lumawak pong pag-aaway-away ng mga taong yan, tayo po nasa baba ang maapektuhan. Tama. Aminin man natin o hindi, yun po ang magiging epekto niyan, Nelson. Ang sabi nga nila dyan ay, let's seek for the common ground. Kung saan tayo magkakasundo, kung saan tayo magkakaisa, yun muna. Meron silang common enemy. Oo. Ang common enemy niyo po, graft and corruption. Yes. At yun din po ang common enemy ng sambayanang Pilipino. At kapag hindi ho tayo nagkasundo, alila tayo niyan. Alipin ho tayo ng corruption ng mga kung sino man ang gumagawa niyan. Kaya dapat una, itama po yung sistema. Tsaka nang po muna yung usapin ng politika, magkasundo-sundo lang 24 na senador. Yun nga ang problema dyan, no? Pagka-party... Yun na. Party color na. Party color. Hindi, pink ka eh. Hindi, dilaw ka. Ikaw pula. Berde ka eh. Hihiwa-hiwalayin ninyo, ay wala akong mangyayari. Tapos, regardless of political color. Yes. Di ba? Ang kalaban natin ngayon, graft and corruption. Halimbawa, ikaw ay pula. Kaso ang hirap si Nelson, yung mga nasa pula, mga nasa pink, kilala nila kung sino yung mga magnanakaw, kung sino yung mga involved sa korupsyon. Pero pinipili nilang manahimik, pinipili nilang magtanga-tangahan at magbubububuhan dito sa mga kaganapan na to. Di ba yun ang hirap po dito mga kababayan? Gumagawa ng graft and corruption. Huwag mo kakampihan. Di ba? Huwag mo pagtatakpan. At huwag ho kayo maging kampante sa pag-aaway-aaway po ninyo. May mga tao nag-obserba at ngingisi-ngisi sapagkat nagsa-self-destruct po kayo. Yes. At kapag halos nasira na po ang inyong institusyon, dyan ho papasok sa mga yan, baka hindi na tayo makahulagpos. Di ba? Yun ang mas nakatatakot. Yung mga taong yan na nag-aabang na magkagulo-gulo ang ating bansa. Huwag naman po sana. Yung ating yun, ito pinakamaganda, Nelson Yung pag nagpa-hospital ka, walang kang kakaba-kaba. Ayun na nga mga kababayan, dito na una tatapusin ang ating reaction video. Nakapokus lang ho kasi tayo dito sa mga punto de vista nitong si Senator, former Senate President Chis Escudero. Anong masasabi nyo doon sa mga punto de vista niya na talagang ang script ni Martin Romualdez, siyang nangingibabaw dyan sa Senado at kitang-kita naman nun ng ating mga kababayan ang pagpapakaaso nitong si Tuta Soto dito kay Martin Romualdez. Kaya naman, wag ho tayong magpadala sa pambobola, wag ho tayong magpadala sa mga naratibo, sa mga nangyayari ngayon sa ating bansa dahil pagka kayo naniwala, mayayari ho tayo dito mga kababayan. Higa nga, di ba? Higa nga parang binigyan natin sila ng yung tipong yung hinahanap-hanap nila na ma-twist nila, mapapaniwala nila ang publiko sa kanilang mga kasinungalingan, nagwagi ho sila. Kaya ibahagi ho natin yung mga video na kagaya nitong kay Sir Nelson dyan sa Net25. Siyempre, langan naman, di ba? Net25, automatic ho yan mga kababayan. Isa sa mga talagang pwede natin pagkatiwalaan na network. At yan sa, siyempre, SMNI, number 1 din ho yan mga kababayan. Yan, walang kabayas-bayas at talagang balansin-balansi ang pagtimbang nila sa mga nangyayari ngayon sa ating bansa. Walang kabayas-bayas. Maraming salamat ho mga kababayan. Mag-ingat ho kayo lahat. Huwag ko kayong magpabudol. Maraming mambubudol kayo mga panahon na to. Mahalin natin ng Pilipinas. Maraming salamat. Saludo.